Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, nakatanggap tayo ng mga ulat na pilit ng ginagapa ngayon ng mga tauhan ni Marcos at Romualdez, si Saldico, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang mga abogado upang ito ay hikayatin na mag-cooperate at ituturo hindi si Marcos at si Romualdez, kung hindi yung mga kailangang ilaglag lang. Halimbawa, sila Lucas Bersamin, yung dating Executive Secretary, si Amina Pangandaman, yung Budget Secretary, at pati itong si Manny Bunuan, yung DPWH Secretary. Ang problema nila kay Saldico ay nailabas na ang naunang mga video revelations ni Saldico. So kapag binago ito ni Saldico at hindi na maging consistent sa kanyang mga naunang pagbubunyag tungkol sa involvement ni Marcos Jr. at nila Martin Tambaloslos, ay magdududa na ang taong bayan doon sa veracity and legitimacy of the testimony of Saldico. Bakit po natin ito tinatalakay sa oras na ito? Sapagkat nagpapakita na po ng symptoms of panic sila Marcos and Romualdez. Sapagkat ang pagkakahuli kay Saldico sa Prague, sa Czechoslovakia, ay hindi po operations ng gobyerno. Nagkataon lang at hindi sinasadya na hindi nadala ni Saldico ang isa pa niyang pasaporte na nagpapakita na siya ay holder ng Portuguese passport o siya ay mayroong dual citizenship, Pilipino at the same time Portuguese, dahil ang kanyang bitbit ay mga travel destination lang ayon sa ating nakuha, hotels, etc. Wala siyang maipakitang travel document kasi kinansila po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez through the court, sa Sandigan Bayan, na order ang passport ni Saldico sa Pilipinas. So therefore, Saldico can no longer use the Philippine passport dahil ito ay kansilado na, invalid na ang passport. At nagkataon din na hindi niya dala ang kanyang Portuguese passport. Pero kung akong magtingin dyan, mukhang sinadya ito ni Saldico na gagawin para magkaroon siya ng opportunity na mag-apply ng political asylum. At ang Czechoslovakia at ang Austria na magkakatabi lang, at di umano nandyan din sa Austria si former presidential spokesperson attorney Harry Roque, pwedeng makakatulong din kay Saldico sakaling magkadugtong at magkaugnay ang kanilang legal team o ang kanilang legal approach upang mabigyan ng proseso ng political asylum or refugee status application si Saldico. Doon ko yon tinitingnan. Subalit, hindi po ito napaghandaan na pwedeng masita sa border. Magkalapit lang kasi ang Czechoslovakia at ang Austria. Kung saan doon po na-aresto o na-apprehend si Saldico ng mga otoridad, immigration authorities, and border security control ng bansang Czechoslovakia. So nagkataon lang po talaga at hindi sinasadya ang pagkakahuli kay Saldico. Subalit nagkapitalize kaagad si Marcos at sila Romualdez ng tudo propaganda. As if minamanmanan nila si Saldico, it was a product of painstaking international coordinated operations para hulihin si Saldico at mapanagot daw dito sa Pilipinas. That was the story concocted by Marcos and their political PR operators and their troll farms na ipinahuli at talagang tinrabaho di umano nila Marcos at Romualdez si Saldico, which is farthest from truth. Malayo po yun sa katotohanan. Nagkataon lang na naaresto siya, si Saldico, dahil hindi niya bitbit ang kanyang proof of citizenship at ang kanyang authority to prove na siya ay legal na
nagta-travel sa mga bansa sa Europa. Dahil nga wala at hindi na ipresenta ang Portuguese passport ni Saldico. Ngayon, bakit ko tinitingnan ito sa anggulo na dahil nagkaroon na ng public appearance muli si Saldico at may possibility na i-demand ng mga well-meaning na mga naghahanap ng katugunan at sagot dito po sa lumalawak na katotohanan ng pagkakasangkot ni Marcos at nila Romualdez sa pinakamalaking iskandalo ng pagnanakaw, pandurobo at pangungulimbat sa kaban ng bayan na nangyari gamit po ang sistema ng unprogrammed appropriations, insertions, allocables at mga ghost flood control projects. Si Saldico po ang missing link dyan, mga kababayan. Kaya nagpapanik sila because Saldico was undeniably an inner circle member. Pag sinabi pong inner circle member ng sindikato, alam ni Saldico ang plano. Bahagi siya sa pagpaplano at isa siya sa pangunahing aktor na nagsagawa o nag-execute ng plano kung paano katayin at gawing sindikato ang mga budget ng gobyerno mula 2023, 2024, and 2025. In his capacity as siya ang inilagay nila Marcos at Romualdez sa Committee on Appropriations bilang committee chairperson. At mayroon siyang direct confirmation of communication mula direkta kay Romualdez at kay Marcos at palagi silang nag-uusap. So, the knowledge of information and actual operations and the details of the execution nitong mga malakihang pangsindikato at kriminal na pandrobo at pangungurakot na ginawa nila Marcos at Romualdez can anytime be established by factual revelations that only Saldico can make. At ito ay magko-corroborate at magtutugma ang mga salaysay at pahayag ng kanyang mga security details ng kanyang team at ng kanyang mga tauhan na nauna ng pilit na ibinabaon nila Marcos at Romualdez by not giving them the chance to testify even at the Senate Blue Ribbon Committee or even at the ICI, no? Dinedma at pilit na kinakat out nila Marcos at Romualdez ang mga testimonya ng deliveries ng mga male-maleta, toni-tonelada na mga pera na si Saldico ang nagsilbi noon bilang bodigero, warehouse man at distributor ng mga maleta kung para kanino ihahatid. Yun po ang naging role niya. Hindi lamang para katayin, dayain at imaniobra na maging sindikato ang budget through the Committee on Appropriations na ang naglagay din sa kanya kay Saldico dyan at nagkumpas kung paano niya execute ang mga pandurobo at malawakang pandarambong na ito, none other than Marcos and Romualdez. Ngayon, ang possibility niyan ay magkaroon ng case negotiation na babaguhin ni Saldico bago siya bumalik sa Pilipinas ang kanyang executive deposition o ang kanyang tinatawag na omnibus affidavit ng kanyang pagbubunyag at ituturo na lamang niya kung si Marcos lang ang nag-ooperate at gagapangin niya, ituturo niya lang si Romualdez at iba pang mga cabinet secretaries ni Marcos para lumabas na inosente si Marcos na pinalusutan siya. Pero hindi po pwedeng gawin ni Marcos yan nang hindi magkakaroon ng malubhang reperkasyon o setback dahil po papalag si Romualdez niyan. At malalaman po ni Tambaluslos na si Marcos ay nag-ooperate para isalba ang kanyang sarili, ang kanyang anak na si Sandro at ang kanyang asawa. Yun. So, kailangan bit-bit si Romualdez sa case negotiation with Saldico. Kung pumalag si Saldico dyan at hindi siya papayag na ang ididiin lang ay ang mga minions o mga aliporis lang like Lucas Bersamin, Amina Pangandaman, Adrian Bersamin, si Traigib Olaybar, si Bunuan, sila Cabral, sila Bernardo, yung mga players lang. At kapag hindi pumayag si Saldico na hanggang doon lang ang kanyang pagtutumbok ng may pananagutang kriminal at paninindigan ni Saldico ang kanyang naunang salaysay
na indeed it was Marcos together with Romualdez ang nagdisenyo kung paano po magtuloy-tuloy na every year, bawat taon, sabi ni Saldico, hindi bababa sa 100 billion pesos ang napupunta kay Ginoong Marcos Jr. alone, mula dito sa dinaya ng mga budget. At siyempre, hindi rin pahuhuli si Romualdez. Hindi rin magkalayo ang kanilang benepisyo sa napakalaki at napakalawak at sistematikong disenyo ng pangungulimbat at pandurubo at pangungurakot sa kabanang bayan. In fact, sabi ni Saldico, bago pa siya umalis at magpunwari na mag-medical leave upang iwasan ang threat ni Romualdez na siya ay babarilin o ipapapatay or papatayin, which Saldico did reveal sa kanyang mga video releases, sinabi pa ni Saldico na kahit sa 2026 budget ay mayroon pa ring insertion si Ginoong Marcos nang hindi bababa sa 70 billion pesos. Wow! So parang pork barrel. Yes. Kapag pork barrel po, nagiging diskresyon mo o nagiging nasasayo ang otoridad at kapangyarihan paano mo gamitin ang pera, which is dineklara yan ng Korte Suprema na illegal. Bawal yan. At yan ay labag sa konstitusyon. Ngayon, si Saldico, kapag hindi na ariglo, sa ariglo na mag-case negotiation, gagawin siyang state witness. Pwede po ang pangalawang senaryo ay kunwari nagpakamatay o namatay si Saldico sa Europe, which is a theory that is being put forward by Harry Roque. That is a plausible theory. Pag sinabi pong plausible theory, kapanipaniwala at may mataas na posibilidad na pwedeng mangyari. Kagaya ng nangyari na bigla na lang pong namatay, patay na at wala na si Yusek Cabral, na siya namang may hawak ng buong mga ginamitan ng unprogrammed appropriations, mga allocables, kanino napunta, insertions, sino mga kontraktor, saang lugar ito, magkano ang mga cash advances nito. Yun, maraming records yun. Nagulat na lang po tayo lahat, mga kababayan. Bigla ng patay, namatay, wala na si Yusek Cabral, which is a plausible theory that could also happen to Saldico. Kung sakaling hindi maproteksyonan si Saldico on the way pabalik dito sa Pilipinas, kung ipipilit ng gobyerno nila Marcos at Romualdez at makikipag-cooperate ang Czechoslovakia government para ipauwi si Saldico at humarap sa kanyang mga kaso dyan sa Sandigan Bayan, may malaking possibility po na pagdating sa Pilipinas, si Saldico po ay pwedeng madisgrasya. Hindi ko sinasabi na gagawin ni Marcos at Romualdez yun, kayo na po ang magbuo ng inyong teorya. Pero, malinaw naman po na hindi ka panipaniwalang tumalon doon si Yusek Cabral doon sa bangin, sa Cordillera, hindi naman ganon ang kanyang personalidad. She was also the missing link between Marcos, Romualdez, and the operational records kung paano na ipatupad ang pangungulimbat at sistematikong pandarambong sa iba't ibang lugar, iba't ibang proyekto, iba't ibang kontraktor, iba't ibang amount, iba't ibang mga miyembro ng sindikato na nakatago sa listahan o mga files na hawak ni Yusek Catalina Cabral. At alam yan ni Saldico. At we hope that Congressman Leandro Liveste will be consistent sa kanyang paninindigan at kanyang lakas ng loob na ilabas ang sinasabi niyang nakita niya at mayroon siyang mga hawak na ilang records na naitabi pa at naibigay ni Yusek Cabral sa kanya, sapagkat yan ay pwedeng i-corroborate at pwedeng patutuhanan at bigyang detalyeng karagdagan ni Ginoong Saldico. Sakaling matutuloy na siya ay uuwi sa Pilipinas, bit-bit na niya at ipipresenta sa korte ang kanyang omnibus affidavit o ang kanyang tinatawag na executive deposition, which I believe mayroon na pong ganyang hawak ang mga abogado ni Saldico na hindi lang inilalabas pa. Kaya po, panic mode, panic attack ngayon, sila Marcos at sila Romualdez, sapagkat mukhang malabo na maareglo nila si Saldico. And third point, mga kababayan, sakaling mag-grant
ang process of application for a refugee protection or asylum sa Austria o mismo sa Czechoslovakia as per available legal application of law at mga proseso sa ilalim ng European Union at mga international na mga kasunduan na kinikilala sa United Nations kagaya ng International Geneva Convention pertaining to refugee status protection ng isang individual, kapag nangyari po na mananatili si Saldico sa Europe habang inaantay ang pagbabago ng panibagong administrasyong matino at maayos sa Pilipinas, pwede rin pong ilabas na nila ang executive deposition o ang tinatawag na omnibus affidavit ni Saldico. Ayan. So, maganda po at ito ay napag-usapan na rin natin na ang pagpapalabas di umano ni Marcos na parang he is on top of the situation, that they are into the operations, lahat ng yan ay mga pagpapakitang tao lamang. Na kunwari hindi sila nababahala. Nababahala si Marcos at si Romualdez, sobrang nababahala. Sapagkat the missing link, the inner circle revelations with high amount of value of legitimacy of testimony and impact of information that can be revealed sa buong sindikato na operation nila Marcos at Romualdez, si Saldico ang pwedeng mag-provide niyan. Dahil direct participant siya sa sindikato, planning, execution, implementation, distribution, at pati ang post-operation na pagkatay, pagtago, at pagdaya. Para lamang maitago sa 3 taon halos ang kasindikatuhan nila Marcos at Romualdez. Of course, undeniably, Saldico benefited so much from that. Pero ang mas may mataas, pangunahin at mabigat na pananagutan, ang mga mastermind, si Romualdez at sila Marcos, na siya namang kayang ibigay na patotoo ni Saldico sakaling siya'y buhay at maaabutan niya ang actual na pag-testify nito either sa Senate Blue Ribbon Committee o mismo sa Korte sa Sandigan Bayan. Ang problema ay kung papaano maibalik na safe si Saldico na hindi siya mawawala, na parang bigla na lang namatay o patay na, kagaya ng nangyari kay Yusek Cabral. Yan. At paano ito gagamitin ng taong bayan na si Saldico ay mabigyan po ng totoong plataforma that has an officiality of an investigative body like the Senate Blue Ribbon Committee or the Senate Committee acting as a committee of the whole. Buong Senado, pakinggan siya doon kung magkakaroon ng majority na pagbabago at or kung kahit si Tito Soto pa at Ping Lacson ang namumuno at nagkokontrol ng mga otoridad sa Senado, ay maigigiit pa rin po ng matitinong mga senador na bitin si Saldico, si Adrian Bersamin at ang mga 18 former soldiers and plus 12 na gusto pang lumantad at ibalik muli ang mga diskaya na mag-testify doon with court coordination upang maipakita that the story of the greatest scandal, of the biggest robbery of the government by the government itself, na mga 1.5 trillion pesos mahigit pa ang ninakaw, dinurobo ay ginawa mismo ng punong salaring kriminal na itinuturo ni Saldico na si Marcos at sila Romualdez. Well, abangan po natin saan ito patutungo ang kwento ng paglalakbay patungo sa katotohanan at katarungan na ngayon ay nasa possibility na ng lantaran at pagsasapubliko ng kanyang kaalaman sa sindikato ni Marcos at Romualdez, si Ginoong Saldico. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Bigwas ng Agila with Dr. Lorin Maribadoy at sa aking Facebook account na Ka Eric Jeff Celis Facebook account. At sa gustong tumulong at mag-ambag ng kahit konting suporta sa ating advocacy for anti-graft and corrupt government and para labanan po ang maabuso sa gobyerno, ang Bangon Sambayanan People's Movement po, ang numero na ginagamit natin sa GCash line
0916-308-7710. 0916-308-7710. Ruhil Dacelis, kailang din po natin i-coordinate. Maraming salamat sa inyong panonood at ang ating habilin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!